Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia for the year 2024. At ngayon po ay day 95 of our Bible reading at babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 19, 20 at 21. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video recording or video posting na ito. At pakilike and share this posting to your family and friends para malaman din po nila o marinig ang salita ng Diyos sa araw na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Samuel chapter 19. May nagbalita kay Joab na umiiyak at nagluluksa ang hari sa pagkamatay ni Absalom, kaya't napalitan ng pagluluksa ang dapat sana'y pagdiriwang dahil sa pagtatagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga kawal na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Dahil dito'y tahimik silang pumasok sa lungsod na parang mga kawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang muka at umiyak ng malakas. Absalom, anak ko! Absalom, anak ko! Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa at asawang lingkod. Minamahal ninyo ang namumuhi sa inyo at kinamumuhian ang nagmamahal sa inyo. Maliwanag ngayon na walang halaga sa inyo ang inyong mga opisyal at mga tauhan. Matamis pa yata sa inyo na ang kami ay masawing lahat basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilalanin ninyo ang kanilang katapatan. Kung hindi, isinusumpa ko sa pangalan ni Yahweh sa gabiring ito'y wala isang mang kawal na mananatili sa inyo. Kapag nangyari ito, ito na ang pinakamalaking kapahamakan sa buong buhay ninyo. Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng kanyang mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Samantala, nagsitakas ang mga Israelita at nag-uwian sa kanilang bayan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ng Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pababalikin ang dati nating hari? Ang usapang ito'y kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't isinugo niya ang mga paring sina Zadok at Abiathar upang sabihin sa pinuno ng Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo ay mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad sa ako'y magbalik doon? At ipinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ang tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo kapalit ni Joab. Patayin nawa ako ng Diyos kung hindi ito ang gagawin ko. Buong galak na tinanggap ng mga taga-Juda ang balitang ito, kaya't ipinasundo nila si Haring David at ang lahat ng mga kasama niya. Pumunta na nga sina Haring David at ang mga kasama niya sa Ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Gera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benjaminita at nagmamadali ring sumama sa mga taga-Juda. Kasama niya ang may 1,000 o 1,000 katao buhat sa Benjamin. Nagmamadali ring bumaba sa Jordan si Ziba, ang alipin ng sambahayan ni Saul kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Tumawid sila sa ilog upang tulungang makatawid ang sambahayan ng hari at upang gawin ang anumang ipag-uutos niya. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Sinabi niya sa hari, kalimutan na po sana ninyo ang kasamaang ginawa ko nang kayo'y papaalis noon sa Jerusalem. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng ito. Inaamin ko pong nagkasala ako sa inyo. Kaya po naman ako ang nauna sa mga liping taga-Hilaga upang sumalubong sa inyo. Mahal na hari, tumutol si Abisai at ang sabi, hindi ba dapat patayin ang taong iya sapagkat nilait niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari,
Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Zeruias? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko. Walang sino mang papatayin sa Israel ngayon. Pagkatapos, sinabi ng hari kay Simei, nangangako akong hindi ka papatayin. Si Mephiboset na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Mula nang umalis si David hanggang sa magtagumpay niyang pagbabalik, hindi naghugas ng paa si Mephiboset ni nagputol ng balbas o naglaba ng kanyang damit. Nang dumating siya mula sa Israel or sa Jerusalem, sinabi ng hari, "Bakit hindi ka sumama sa akin, Mephiboset?" "Mahal na hari," wika niya, "alam po ninyong ako'y pilay, kaya ipinahanda ko po ang aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinundo. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Alam kong kayo'y tulad ng anghel ng Diyos, kaya gawin po ninyo sa akin ang sa palagay ninyo'y nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama, ako, at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po ako mairereklamo sa inyo, mahal na hari." Sumagot ang hari, "Wala ka nang dapat sabihin pa, Mephiboset. Nakapagpasya na ako na maghahati kayo ni Ziba sa ari-arian ni Saul." Ngunit sinabi ni Mephiboset, "Hayaan na po ninyo sa kanyang lahat. Sapat na ang sa akin kayo'y mapayapang nakauwi." May isang taga-Gilead na bumaba roon sa Rogelim at naghatid din sa hari hanggang sa Jordan. Ito'y si Barzillai. Siya ay 80 taon at napakalaki ng naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya ay isa sa kinikilalang mayaman doon at siya ang nagbibigay ng pagkain sa hari. Bago tumawid, ang hari ay sinabi nito, "Mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na rin tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo." Sumagot si Barzillai, "Ilang taon na lang ang itatagal ko, bakit pa po ako sasama sa inyo sa Jerusalem? 80 taon na ako at wala nang kasiyahan sa mga kalayawan. Hindi ko na malalasahan ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin pati magagandang awitin. Magiging pabigat lamang ako sa inyo, mahal na hari. Ihahatid ko na lang kayo hanggang sa makatawid ng Jordan. Hindi na ninyo ako kailangang gantipalaan ng ganito. Hayaan na ninyo akong magbalik sa aking bayang sinilangan at doon ko na hihintayin ang aking mga huling araw sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo ang katulong kong ito at kayo na ang bahala sa kanya." Sumagot ang hari, "Sige, isasama ko siya. Gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo para sa ikabubuti niya. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo." Tumawid sa Jordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos, umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Nagtuloy sa Gilgal ang hari kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Juda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sinabi nila, "Bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Juda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Jordan?" Sumagot ang mga taga-Juda, "Ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari. Hindi rin niya kami binayaran." Sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David, kahit pa kamag-anak din siya. Bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magaspang ang pananalita ng mga taga-Juda kaysa mga taga-Israel. 2 Samuel chapter 20. Si Seba na taga-Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bikri mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trompeta upang mapansin ng tao. Isinisigaw niya na, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin dyan kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse?" Humuwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Siba. Ngunit
Nanatiling tapat ang mga taga-Juda kay David at buhat sa Jordan ay inihatid nila ang hari hanggang sa Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na niiniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay, pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang parang mga biyuda hanggang sa sila'y mamatay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, "Tipunin mo ang mga kalalakihan ng Juda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw." Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, "Mas malaking gulo ang idudulot ni Siba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli." Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya. Gayon din ang mga Peleteo at Kereteo upang tugisin si Siba na anak ni Bikri. Pagsapit nila sa may malaking bato ng Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Sinabi niya, "Kumusta ka, kapatid ko?" Sabay hawak ng kanyang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay. Kaya't sinaksak siya nito sa tiyan. Lumuwa sa lupa ang bituka niya at namatay agad sa saksak na iyon. Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Siba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw. Ang lahat ng kakampi ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo, kaya lahat ng makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan saka tinakpan ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Siba. Pinuntahan ni Siba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet-Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab kaya't kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan, makinig kayo, sabihin ninyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap." Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, "Kayo po ba si Joab?" "Ako nga," sagot nito. "Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin," sabi ng babae. "Sige, nakikinig ako." Wika naman ni Joab. Noong araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan, "Magtanong ka sa lungsod ng Abel," at ganoon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat. Siya ay tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na ipinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin niyan, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Siba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga bulubundukin ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, "Kung ganon, iahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader." Pumasok siya sa kabayanan at palibhasa'y matalino, sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila ng ulo si Siba at inihagis ito kay Joab. Hinipa naman ni Joab ang trumpeta kaya't ang lungsod ay iniwan na ng kanyang mga kawal at sila'y nagsiuwian na. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno sa buong hukbo ng Israel. Si Benanias, anak ni Joiada, ang pinuno ng mga bantay na Kereteo at Peleteo. Si Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapilitang paggawa.
Si Jehoshaphat, anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan, at si Siba naman ang kalihim ng hari. Sina Zadok at Abiathar ang nagsilbing mga pari, at si Ira na taga-Jair ay isa rin sa mga pari ni David. 2 Samuel chapter 21. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng tagutom, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangako ang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Ipinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, "Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan at sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambahayan ni Yahweh?" Sumagot sila, "Ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin naming pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo?" Tanong ni David. Sumagot sila, Hinahangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harap ni Yahweh." "Sige, ibibigay ko sila sa inyo," sagot ni David. Ngunit dahil sa sumpa ang ginawa ni David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul, kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina Armoni at isang Mephiboset din ang pangalan. Mga anak ni Saul kay Rispa na anak niya o ni anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul at si Adriel na may anak ni Barzillai na taga Meholat. Ibinigay ni David sa mga Gibeonita ang 7 ito at sila'y sama-sama binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang sebada. Sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tag-ulan, si Rispa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Nang mabalitaan ito ni David, ipinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni Saul at Jonathan sa Betsan na ibinitin doon ng mga Filisteo ng araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Pagkatapos, dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ng Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kawal sa pakikipaglaban. Sa isang labanan ay lubhang napagod si David. Papatayin na sana siya ng higating si Esbiboneb or Esbibenob na may dalang bagong espada at sibat na may 3 kilo ang bigat. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruiah si David at pinatay ang higanting Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. "Ikaw ang ilaw ng Israel. Ayaw naming mawala ka sa amin," sabi ng mga kawal ni David. Hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay ni Sibekai na Husatita ang higanting si Saph. Sa isang pang sagupaan sa Gob laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair na taga Bethlehem, si Goliath na Geteo. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng kahoy na pahalang sa habian. Sa isa namang labanan, sa Gat, mayroong isang higante na 24 ang daliri, 3 bawat paa at kamay. Hinamon nito ang mga Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea.
Ang apat na ito ay buhat sa lahi ng mga higante sa Gat at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.